Tanong, kaya ba talaga lumiko sa kurbada ng hindi bumabangking? Ito ang isa sa madalas pagtalunan sa mga riding community. Sasabihin ng iba kapag bumangking ka, kamote ka na. Ang iba naman sasabihin hindi na kailangang bumangking. At may nagsasabi rin na kailangang bumangking. Kaya teka, ano ba talaga? Marahil ay lahat na tayo nakakakita ng rider na bumabangking. May iba't ibang uri ng pagbangking. Meron pinapasayad ang tuhod. Meron ding hindi. Meron pa nang tinatawag na counter-steering. Ang pagbangking na pinapasayad ang tuhod ay makikita kadalasan sa mga karera ng big bike. Ang pag-counter-steering naman ay kadalasan sa mga karera din. Pero yung motocross, gamit ang enduro type na motor, yung nagpaparampa. Iba-iba man ang posisyon, isa pa rin ang tawag. Yun nga ay ang banking. Sa banking kaakibat na ang leaning angle na tinatawag. Mas mababang leaning angle, mas delikado ika nga. Mas mabilis na patakbo, mas mababang leaning angle at mas mabagal na patakbo ay mas mataas na leaning angle. Marahil ay sasabihin ng ibang rider na hindi sila bumabangking, kamote lang daw ang bumabangking. Pero kung ang dadaanan mo ay isang palikong kalsada, kailangan talagang bumangking. Yung mga hindi naniniwala ay marahil sasabihin yung mali ako, pero ang totoo, kayo mismo kapag dumadaan sa pakurbang bahagi ay bumabangking na po talaga kayo. Dahil sa kahit pa konting leaning angle lang gawin natin ay bangking pa ring maitatawag. Kaya po ang sagot sa tanong na kung makakaliko ka ba sa kurbadang bahagi ng hindi bumabangking, ang sagot, hindi. Ang pagpakahulugan kasi ng karamihan sa pagbangking ay yung mababang leaning at sumasayad ang tuhod. Mali, kasi pasayadin mo man ang tuhod mo sa hindi mababa man o mataas na leaning angle. Banking pa rin ang tawag. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, sige nga. Subukan mong lumiko sa kurbada na tuwid na tuwid. Sige po, bye. Love you.